edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Romnick, ang inyong guro sa unang episode ng ating aralin sa Filipino para sa ikatlong baitang. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't matuto. Ang ating layunin ay nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, bagay at lugar sa paligid. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, kailangang makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay o gawain. Para sa ating patnubay na tanong, una, ano ang pangalan? Pangalawa, paano kaya natin gagamitin ang pangalan sa ating aralin? Anong pagkain ang nakikita sa larawan? Tama! Ito ay lechon. Nakatikim na ba kayo ng lechon? Sa anong handaan kaya kalimitang inihahanda ang pagkain ito? Alam nyo ba na ang lechon ay tinuturing na rin pampamilyang Pilipinong handa sa hapagkainan? Ito ay kalimitang inihahanda tuwing may pista. Ang pista ay isa sa masasayang pagdiriwang na nakaugalian na nating mga Pilipino. Ano ang ginagawa nyo kung malapit na ang pista sa inyong barangay? Tumutulong ba kayo sa paghahanda? Magaling! Ngayong araw, meron tayong babasahing teksto tungkol sa pagdiriwang ng pista. Gusto nyo ba akong sabayan sa pagbabasa? Halina't simulan na natin. Ang pamagat ng teksto sa araw na ito ay Pista sa Bayan. Bata't matanda ay abala sa nalalapit na kapistahan sa kanilang barangay. Tulong-tulong ang mga kabataan sa pagkakabit ng mga banderitas at iba pang mga palamuti, hindi alintana ang matinding sikat ng araw. Ano ang pinaghahandaan ng barangay? Tama! Ito ang kanilang kapistahan. Ang ilang kababaihan ay nag-aayos ng mga bulaklak na ididisenyo sa mga sasakyang gagamitin sa parada at prosesyon. Ang mga kalalakihan naman ang nag-aayos ng mga kuryente at ilaw na gagamitin. Lahat ay abala at sabik sa nalalapit na pista. Ano ang ginagawa ng mga kababaihan? Ang mga kalalakihan, ano naman ang kanilang inaayos? Ang mga nanay naman ay abala na sa paghahanda ng mga pagkain tulad ng pansit, suman at iba pang mga kakanin. Ang mga bata naman ay tumutulong sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ano ang niluluto ng mga nanay? Tama! Pansit, suman at mga kakanin. Kumakain ba kayo ng pansit? Ang suman at mga kakanin, kumakain rin ba kayo nito? Ano ang ginagawa ng mga bata sa kanilang bahay? Magaling! Sila ay tumutulong sa pag-aasikaso
ng mga gawaing bahay. Ngayong nabasa na natin ang teksto, handa na ba kayong sagutin ang mga hinanda kong tanong? Kung handa na kayo, simulan na natin sa unang bilang. Para sa unang bilang, ano ang pinaghahandaan ng mga tao sa barangay? Magaling! Ang tamang sagot ay Pista ng Bayan. Anong mga paghahanda ang kanilang isinagawa sa nalalapit na pista? Mahusay! Nagkakabit ng banderitas? May maisasagot pa ba kayong iba? Para sa ikatlong tanong, sino-sino ang nakilahok sa paghahanda? Magaling! Ang tamang sagot ay mga bata at matatanda. Pang-apat, ganito rin ba ang ginagawa sa inyong barangay tuwing sasapit ang pista? Anong kaugalian ang ipinakita sa teksto? Tama! Bayanihan, na kung saan ang bawat isa ay nagkakaisa at nagtutulungan. Para sa huling bilang, ano ang katangian ng mga tao na binanggit sa teksto? Magaling! Ang pagiging matulungin. Ngayon mga bata, balikan natin ang ilang mga salita na mula sa tekstong ating binasa. Basahin nga natin ang mga sumusunod na salita. Bata, banderitas, barangay, matanda, palamuti, pista, kabataan, ilaw, nanay, at pansit. Alin sa mga salitang ito ang nagbibigay ngalan sa tao? Sa bagay, sa lugar, at sa pangyayari. Alam niyo ba na ang bata, matanda, kabataan at nanay ay ngalan para sa tao? Samantalang, ang banderitas, palamuti, ilaw at pansit ay para naman sa ngalan ng bagay. Ang barangay ay ngalan ng lugar at ang pista naman ay ngalan ng isang pangyayari. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay tinatawag nating pangalan. Ano kaya ang tinatawag nating pangalan? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Narito ang ilang halimbawa ng pangalan. Para sa ngalan ng tao, bata, bagay, pagkain, hayop, aso, lugar, barangay, at pangyayari, pista. Ngayong alam na ninyo kung ano ang pangalan, kaya niyo ba itong gamitin sa pagsasalaysay? Gamitin ang mga sumusunod na pangalan sa pagsasalaysay. Para sa unang bilang, bata. Magagamit niyo ba ang salitang bata sa pagsasalaysay? Mahusay! Para sa unang bilang, bata. Magagamit niyo ba ang salitang bata sa pagsasalaysay? Mahusay! Tama ang inyong sagot. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Para sa ikalawang bilang, nanay. Magaling! Tama ang inyong sagot. Si nanay ay nagluluto ng masarap at masustansyang pagkain para sa amin. Para sa ikatlong bilang, pansit. Kumakain ba kayo ng pansit? Gamitin nga ninyo ito sa pagsasalaysay? Tama!
Pagsasaluhan ng mga bata ang masarap na pansit na inihanda ng nanay ko para sa kanila. Upang malaman ko kung lubos ninyong naintindihan ang ating aralin, maaari nyo bang sagutin ang mga hinanda kong gawain? Para sa unang gawain, tukuyin ang mga pangalang ginamit sa pangungusap. Para sa unang bilang, maliligo kami sa dagat bukas. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Magaling! Ang tamang sagot ay dagat. At ang dagat ay ngalan ng isang lugar. Para sa pangalawang bilang, masarap magluto ang aking ina. Ano ang pangalang ginamit sa pangalawang pangungusap? Magaling! Ang tamang sagot ay ina. At ang ina ay ngalan ng isang tao. Para sa pangatlong bilang, lagi akong nakikipaglaro sa aking aso. Ano kaya ang pangalang ginamit sa pangatlong pangungusap? Mahusay! Ang tamang sagot ay aso. At ang aso ay ngalan ng isang hayop. Pang-apat, maganda ang sapatos na suot niya. Ano ang pangalang ginamit sa pang-apat na pangungusap? Magaling! Ang tamang sagot ay sapatos. At ang sapatos ay ngalan ng isang bagay. Para sa huling pangungusap, masaya kami tuwing pagsapit ng Pasko. Ano ang pangalang ginamit sa huling pangungusap? Napakahusay! Ang tamang sagot ay Pasko. At ang Pasko ay ngalan ng isang pangyayari. At ang bangko ay ngalan ng isang lugar. Pangalawa, nais kong maging isang mahusay na doktor. Ano ang pangalang ginamit sa pangalawang pangungusap? Magaling! Ang tamang sagot ay doktor. At ang doktor ay ngalan ng isang tao. Para sa pangatlong bilang, lahat ay kailangang matutong magtapon sa tamang basurahan. Ano ang pangalang ginamit sa ikatlong pangungusap? Magaling! Ang sagot ay basurahan. At ang basurahan ay ngalan ng isang bagay. Para sa pangalawang gawain, salungguhitan ang mga pangalang ginamit sa pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Simulan nga natin sa unang bilang. Pupunta ako sa bangko mamayang hapon. Ano ang pangalang ginamit sa unang pangungusap? Tama! Ang tamang sagot ay bangko. Para sa pang-apat na bilang, maghahanda tayo para sa iyong kaarawan. Ano ang pangalang ginamit sa pang-apat na pangungusap? Napakahusay! Ang tamang sagot ay kaarawan. At ang kaarawan ay ngalan ng isang pangyayari. Para sa huling bilang, kaakit-akit pagmasdan ang mga paru-parong nagliliparan. Ano ang pangalang ginamit sa huling pangungusap? Tama! Ang tamang sagot ay paru-paro. At ang paru-paro ay ngalan ng isang hayop. Sana nakuha ninyo ang mga tamang sagot, mga bata. Para sa ating paglalahat, ating balikan kung ano ang tinatawag nating pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng pangalan. Nanay, pansit, pusa, paaralan, at
kaarawan. Paano natin ginamit ang pangalan sa ating aralin? Mahusay! Ginamit natin ang pangalan sa pagsasalaysay. Para sa karagdagang gawain, magbigay nga ng isang halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya sa ibaba at gamitin sa pagsasalaysay. Ang gawain ito ay matatagpuan sa ika-10 pahina ng module sa Filipino para sa ika-3 baitang na may pamagat na Unang Markahan, Module 1, Paggamit ng Pangalan sa Pagsasalaysay. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa Filipino, Teacher Romnick, na nagsasabing, marami, iba't iba at sari-sari ang mga tao, hayop, bagay, puok at maging pangyayari sa ating paligid. Ang bawat isa ay may kani-kanilang ngalan, kaya't marapat lamang na igalang at pangalagaan. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!